Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala naman, isang local government unit sa National Capital Region tinanggalan umano ni Pangulong Duterte ng papel sa pamahagi ng ayuda. Bakit kaya? Samantala, Bombo Elmar, Bombo Jane, ito nga at nagkaroon naman ng parang blind item si Pangulong Duterte kagabi at meron siyang binabanggit na local government unit o LGU sa Metro Manila na kanya raw tinanggalan ng papel o tungkulin sa pamahagi ng ayuda sa mga kanilang constituents na apektado ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa buong Metro Manila. At sinabi ng Pangulo na dahil daw sa kakulangan ng organisasyon o yung maayos na sistema ng naturang LGU ay tinanggalan ang kanilang papel sa pamahagi ng ayuda at inatasan ang DILG at DSWD na mag-take over sa trabaho ng pamahagi ng cash aid sa kanilang constituents. Sinabi ni Pangulong Duterte na meron daw siyang kilala o alam na isang syudad sa Metro Manila na kumbaga nagkalabo-labo, hindi marunong sa maayos na pamahagi ng ayuda, kaya ipinaubaya na lamang niya sa DILG at DSWD yung pamahagi. Pero hindi naman nabanggit ang Pangulo kung sino na alkalde ito at aling LGU ang kanyang binabanggit. At although mayroon siyang mga hint, mga pahiwatig na parang tumutugon sa description ng isang dating matining idol na ngayon ay mayor na ng lungsod. At nang matanong si Manila Mayor Isko Moreno kung siya ba yung kumbaga tinutukoy ni Pangulong Duterte sa kanyang mensahe kagabi, sinabi naman ng alkalde na wala pa namang siyang natanggap na opisyal na panalita o instruction mula sa Pangulo para tanggalan siya ng tungkulin sa pamahagi ng ayuda sa kanilang constituents. At ito, for context, Bombo Elmar, kung bakit lumutang yung pangalang Isko Moreno ng Manila City ay dahil recently ay nagkakaroon ng palitan ng kumbaga patutsada itong sina Pangulong Duterte at Manila City Mayor Isko Moreno. At dahil nga unang binanggit ng Pangulo noon yung pinayagan daw ng Manila LGU yung pagpila ng kanilang constituents sa gitna ng tag-ulan at malamig na gabi para lamang magpapakuna at kanyang pinuna yung walang sistema ng pagpapakuna sa Manila City Government. Bagay na pinalaga naman ni Mayor Isko Moreno. At meron din siyang mga binabanggit na lagi siyang pinupuntirya ng Pangulo tuwing kanyang public address. So doon nung kanilang kumbaga recently ay nagkaroon ng palitan ng patutsada. Pero eventually sa ngayon ay ang pondo naman ng Manila LGU para sa ayuda ay downloaded na at natanggap na nila at by Wednesday nga rin ay magsimula na yung pamahagi ng ayuda. Mayor Isko, naalala ko lang about 2 years ago, ako ay nag-attend ng flag ceremony ng Maynila. Okay. At sa harapan ng mga 300 na mga empleyado nyo sa Maynila, pinakilala mo ako. Tinawag mo ako sa harapan. Malu, salamat po. Ang pagpapakilala mo ay ganito. Si Mocha Uson, may asim pa. Si Miss Mocha Uson. Yasin pa. Yasin pa. Yasin pa. Sa totoo lang, nabastusan po ako doon. Hindi ko maisip kung paano nyo nagawa sa akin yun. Hindi tayo close at ganoon ang pagpapakilala nyo sa akin sa harap ng maraming tao. Pero pinalampas ko yun. Pero ngayon, inulit mo pa. Sa inyong interview, sinabi mo na ang nag-post ng wrong photo dyan sa Maynila ay kape, parang tsaa, na wala ng asim o hindi na maasim. Ito ba'y nakaabot sa inyo? Ano ho ang inyong masasabi dito, Mayor? Opo, nakaabot po sa akin yun. At alam na naman natin kung sino nasa likod ng mga yun. Sino yon? Sino yon, Mayor? Ano yan? Parang kape, no? Tsaka yata yun eh. Yan ang asim. Mayor, ganyan ka ba magtrato ng kababaihan? Kabastusan na sabihin mong maasim o hindi na maasim ang isang babae? At isa pa, hindi ako maasim. Matapang ako. Oh. Pero alam mo ito alam mo hindi ko alam yung sinasabi niyang video na yan.
hanggang nung narinig ko, sabi ko, aba, antaray ha. Talagang sinabi niyang hindi ako maasim at matapang ako. Sobrang sabi ko, aba, lumalaban na si Ating. Sabi nga eh. Hindi kasi alam nyo, eto nakita nyo naman siguro mga nakaraang panahon, di ba? Sobrang hindi ho umiimik si Mocha, tahimik lang siya. Hindi ho yan hindi as much as possible, tahimik po talaga yan ngayon. Ayaw niyang bumanat. Bakit? Ayaw lang niya. Nandito na daw ako. Ako na lang daw. Oh. Tapos nung napanood niya yan, sabi niya talaga sa akin, hindi ako papayag dito. Una, yung sinabihan niyang palpak yung ating gobyerno, sa totoo lang, pag nakikita natin wala sigurong taong matinong kaisipan, nasasabihin, hindi palpak yung nangyari na bakunahan dyan sa Maynila. Alam naman natin, siguro kung ikaw ay matinong tao, ibig sabihin yan, ano ka? Alam mo na talagang palpak na palpak yung bakunahan dyan. Oh. So yun pala ang kinumentohan niya na. Tapos nakita niya itong, sandali nga nakita niya, ito, sasagutin ko yung mga nagtatanong dyan tungkol sa meeting ni Yorme at Cayetano mamaya. Alam naman nating troll yan. Alam ko naman troll kayo na mga loyalista. Sasagutin ko kayo in a while ilagay muna natin sa topic Ganyan kayo, mahilig manggulo dahil bored kayo dun sa kabilang channel. Dito kayo nang gugulo. So ito nga yung alam nyo, aside from pambabastos yan, okay? Aside from pambabastos yang di umano sa kababaihan, ayaw na mga kababaihan yan. Yan po ay illegal sa ating batas. Basahin natin ito. Papakita ko lang sa inyo. Yan po yung tinatawag na sa Republic Act number 11313. Sabi dito an act defining gender-based sexual harassment in street, public spaces, online, workplaces, and educational or training institute, providing protective measures and prescribed penalties therefore. Okay? Nagsimula po yan, 23rd of July 2018. So nandyan po, definition of terms, catcalling, it refers to Section 3, referring to unwanted